Hello guys, nagamit na namin yung OFW card namin dito sa Starbucks. So ito mga kabayan, meron na po tayong mga OFW na gumamit na ng OFWE card para sa discount card sa mga menu ng pagkain o inumin. At ito ay ginamit pa nila sa Starbucks at 20% off sa bawat pagkain at inumin. At ano ba ang mga pagkain at inumin ang merong discount card? Ating alamin sa video na ito mga kabayan. Hello guys, nagamit na namin yung OFW card namin dito sa Starbucks. At meron tayong 20% off sa lahat ng may OFW card or OWA member na dapat merong card ay makakakuha ng 20% off discount dito sa Starbucks. Ayan. Ayan, 20% off. And ito yung resibo. Ayan po, 20% off, dalawang mocha frappuccino yung in-order namin. Pero yung cake po, hindi siya kasali sa discount. Yun pa din. So, total ay 58 real. Kaya may mga kababayan tayo mga OFW na nagtanong pa kung saan pa pwedeng gamitin ang OFWE card at saan bansa pa avail discount para sa mga OFW gamit ang OWA card. Kaya ito mga kabayan, inalam natin sa ito po ang mga bansang pwede natin gamitin ang ating OWA card bilang discount card. So ito po mga kabayan, ang mga bansang pwede natin gamitin ang ating OWA card: Australia, Brunei, Bahrain, Hong Kong, Japan, at dito po sa Kingdom Saudi Arabia, sa Kuwait at Malaysia. At dyan sa bansa natin sa Pilipinas, Qatar, Singapore at South Korea, Taiwan mga kababayan, at United Arab Emirates. At sa mga nabanggit nating mga bansa, gusto nyong malaman ang kumpletong listahan kung saan ay pwede tayo makapag-avail ng OFW e-card discount card, ay i-click nyo lang po ang link na ilalagay ko po sa description sa video na ito mga kabayan. Nandun po ang kumpletong mga listahan ng mga kumpanya, restaurant o hotel. Pwede po tayo makapag-avail gamit ang ating OWA e-card. At dyan naman sa bansang United Arab Emirates, ay pwede rin po kayo makapag-avail ng OFW discount gamit ang OWA e-card sa mga sumusunod: Palayok Paluto Restaurant, DRS Express, LBC, Ramada Hotel. Marami pang iba mga kabayan. Ilalagay ko uli sa description na ito ang link para mabasa niyo po ang kompletong listahan na pwede tayong mag-avail ng OFW discount gamit ang ating OWA e-card. Sa Pilipinas, pwede rin po tayong makapag-avail sa Philippine Airlines. Pero ang inaasahan po nating Starbucks ay dito lang po sa Saudi Arabia available magamit ang e-card natin para sa discount card mga kabayan. Swerte ang mga OFW dito sa Saudi Arabia dahil marami pong mga kilalang restaurant kasama rito mga kabayan. So hindi lang talaga pataba sa wallet natin o e-card natin. May use at may purpose talaga ito para sa mga OFW, kagaya sa pinaliwanag dito ng ating OWA admin, TY Kauna. Common lang po ng tanong ko, discount from my followers po about e-card. So karamihan po ng tanong doon sa comment section, para saan po ba talaga yung e-card na yan? Pampakapal lang ba ng wallet? What? Actually, magandang tanong yan. Hindi naman pampakapal ng wallet, grabe naman. Una mo sa lahat, yung e-card natin, connected na yan sa eGov app. So kung ayaw nyo pong kumapal yung wallet nyo, may digital card na po yan sa eGov app. So na-download din nyo po kung saan po kayo nag-i-travel. Nandun na, tingnan nyo yung eGov, nandoon ang e-card. Pero alam mo, maraming OFWs talagang nagsabi gusto nila ng pampakapal ng wallet. Gusto nila ng actual government ID na nagsasabi doon na they're an OWA member. So, we give that for free.
no? But we have a digital version of that. It's in the eGov app. So para saan yan? For you to para ma-access mo yung services ng OWA. Wala nang question, pupunta ka sa OWA, ayan, no? May e-card. Just like the other IDs, no? Pag-ibig, ganyan. Pero sabi ko nga, sayang naman. Nandyan na yung card. Gayahin natin yung pag-ibig. Ay, wag yung word na gayahin. Best practices yung pag-ibig. Yung pag-ibig may 300 plus na establishment sa Pilipinas na may diskwento. So gawin natin sa e-card ng OWA yan, sa government ID ng OWA. Lagyan natin ng mga diskwento mula sa iba't ibang partners natin. Pero hindi gaya ng pag-ibig na pang Pilipinas lang, yung sa OWA, lagyan natin ng diskwento at privileges sa iba't ibang lugar sa labas ng Pilipinas at sa Pilipinas. So, sa Pilipinas, ang Nike Philippines nagbigay ng up to 50% discount. Oh, sabi naman ng iba, ma'am, hindi ko naman afford yung Nike. Oh, okay. Parang gusto mo, sapatos na yata yung pero dito sa Hong Kong, we're very happy na today, na-anunsyo natin, over 25 plus, or 27 actually, na mga iba't ibang mga negosyo sa Hong Kong, balikbayan boxes, remittance centers, clinics, restaurants, no, and other stores na magbibigay ng diskwento. Alam nyo sa KSA, sa Saudi Arabia, Starbucks is giving 20% discount in all their 700 stores para sa mga frappuccino. Ang mga OFW hindi makapaniwalang tinatanggap yung OWA ID. Pinipicturean yung resibo kasi may OWA discount nakalagay, pati yung POS. So, this is, sabi ko nga kanina, ito ay pandagdag sa mga programa at benepisyo na ng OWA. Di ba nakakatuwa naman paminsan-minsan na may mga ganyan, di ba? At para sa halagang 1/4 sa loob ng 2 taon or 50 pesos, parang sulit na. And it's our way to attract the inactive and yung mga hindi talaga members to be active members and to continue to be an active member. And ang aming hiling, meron din kaming i-aanunsyo sa September 25, airlines, schools, clinics, pharmacies. Siyempre para sa mga ladies, meron ding mga pampaganda, di ba? Para wellness naman yan. And expect nyo pa na patuloy lang kami sa pagdagdag niyan. Kasi marami talaga tayong gustong i-attract ng mga OFWs para maging OWA member. Yung Ma'am Marites, kwentuhan ko lang po kayo tungkol sa OWA e-card. Yeah. Ito po ay isang government ID, katulad nung national ID, driver's license, magagamit po ng ating mga active OWA members. Pangalawa po, ito po mismo nasa eGov app. So pag nakalimutan nyo to, pwedeng ipakita yung nasa eGov app. Pangatlo, pag nag-a-avail ng mga OWA programs, ito na lang ay ipapakita ninyo. Hindi nyo na kailangan passport or ano. Ito na lang pong OWA e-card. At pang-apat, may bonus pa. Oh. Hindi lang government IT. Over 100 discounts po yan from all over the world. Iba't ibang mga establishments, airline companies, restaurants, clinics, butika, remittance centers, mga balikbayan boxes, hotels at marami pa pong iba para po sa inyong lahat yan. Iyan po deserve ng OFW. Maraming salamat po. Kuha na po kayo ng OWA e-card. So mga kabayan, sa ating mga kabayan OFW na may OFW e-card na, nagamit na ba ninyo bilang discount card sa Pilipinas o sa ibang bansa? Comment lang po kayo sa comment section sa video na ito mga kabayan para alam natin kung sino-sino ating mga kabayan na nakagamit na ng OFW e-card, discount card. Mga kabayan. At sa ating mga kabayan OFW na nandito sa Saudi Arabia na wala pang OFW e-card, ay pwede na po tayong kumuha OFW e-card. At upang makakuha po tayo ng OFW e-card dito sa Saudi Arabia, kailangan mong mag-apply online sa pamamagitan ng website ng OWA e-card o sa website ng MWO Riyadh, mga kababayan. At pagkatapos po ay bisitahin nyo lang po ang Migrant Workers Office dito sa Riyadh upang iproseso po at i-claim yung e-card. At kailangan po natin magpakita at magbigay ng kinakailangan tulad ng valid passport, ikama o verify contract mga kabayan at aktibong AbShare account. Lalagay ko po sa description kung saan po
ang MWO dito sa Riyadh para po makapunta po kayo ng migrant workers dito sa Riyadh, mga kabayan. Sa ating mga kababayan sa Riyadh, good news! Of course, ang Riyadh OWA ay magbibigay na o mag-i-issue na ng OWA e-card sa September 19, 20, 26, and 27 from 10 a.m. hanggang 4 p.m. Take note mga kabayan, wala pong walk-in dito. Kailangan yung magpa-registered online sa www.riyadh.ecard.com para makapag-registered. Confirm appointment lang po ang kanilang tatanggapin. Kung active member ka ng UWA, kailangan mo lang magdala ng valid passport. Kung mga inactive or expired members, ay kailangan nyo lang mag-renew ng OWA membership sa halagang 94 Saudi Riyal. Sa mga expired or active member ng OWA, kailangan nyo mag-renew at magdala ng proof of employment at passport copy. Para sa mga karagdagang impormasyon, ipado nyo ang OWA Riyadh para sa lahat ng detalye na kailangan nyo sundin pag pumunta kayo ng OWA for renewal ng e-card.